Okay, wala po tayo ngayon sa Tiangge, pero narito po tayo sa Barangay Kinagunan, sa Padre Burgos, Quezon, kung saan ating kaharap ngayon ang isa sa mga nangangasiwa dito sa kanilang livelihood program, ang Rapia dito sa Padre Burgos, Quezon. At ma'am, ito po ba lahat gawa dito sa inyo? Yung pati po itong magandang bag na to? Oo, hindi ko naasa sa akin kamay ito. So, ano yung mga pinagdi-deliveran nito sa iba't ibang bayan? Or Opo, iba't ibang bayan. sa iba't ibang bayan? Dito sa Quezon or sa ibang lugar? Sa Quezon pa lang. Po ay galing sa Buli. Na ginagawa pong mga produkto gaya ng bag, placemat, wallet, at kung ano na pong pandekorasyon. Ito po bang haba ko? Ano po ito? Christmas tree? Hindi po, yan po yung pinakang pagkakatapos na tawag dito. Pagkakatapos pong gawin, inibabandel po siya. Saan po kayo galing? Alam mo, mahal na hari. Galing po ako dyan sa Rapia. Sa Villa Anita Butterfly Garden naman kami tumuloy. Ang hotel resort na ipinagmamalaki sa Padre Burgos. Ito tayo ngayon sa Villa Anita. Kasama ko si Mr. Glenn Nahil. Ito yung supervisor dito sa resort. Sir, kumusta sir? Okay na po, good morning po. Gab, para maiba naman, ako naman magtatanong sa iyo. Ang problema ko, baka mapunta naman yung sweldo ko sa inyo. Ano po ang naramdaman nyo nung naka-stay po naman kayo dito? Noong una nagulat ako galing tayo sa dagat, tapos medyo papunta dito ng bundok, sabi may biglang gantong magandang resort na hindi ko ina-expect. Parang sa lahat ng mga turistang napunta, meron ditong magagandang aircon, may hot shower pa, diba, may sprinkler pa. Parang kumaga, kontento ako para ka talaga nasa isang hotel. Ito ka naman, relax ka, tahimik, walang gulo, kung gusto mong magtulog na magtulog o gusto mo lang mag-banding kayo ng pamilya mo, walang problema dito Ano ba history nito? Bakit ba tinayo itong resort? Alam mo Gab, itong Villa Anita, hindi siya talaga plano na maging resort, bali bakasyon na lang siya ng may-ari. Ang may-ari nito ay si Teodoro Militzala at si Anita Militzala. Noong una, bakasyon na lang siya, tapos nilagyan namin ng mga halaman, nilagyan namin ng mga dinevelop namin, tapos yun, madami nang pumapasyal. Kaya siguro naisipan nila na i-open na siya for public. Bali ganun siya ang una namin dito. Pag swimming lang siya, 80 sa adult, tapos 60 sa bata. Tapos yung nipahat namin, meron kaming 800, meron kaming 900 na nipahat. Pwede matulog doon? Pwede na sir matulog doon. Tapos yung mga kwarto namin sa baba, yung suite namin, bali 3-2. Yung aming dorm type, ang waluhan, yung 4,000. Tapos yun namang function hall namin, 6,000 siya. Tapos ano na siya, kompleto na siya, may mga table, tapos may sounds na siya. Hindi lang isa, kundi 5 sorpresa sa pagbabalik ng Pinoy Go! Papunta na tayo sa 5 stages ng waterfalls ng Padre Burgos. Pero bago yan, pasyalan natin ang tinatawag nilang bunutan. Hindi ng ngipin, kundi ng industriya ng mga coconut products. Natin ngayon si Sir Chris para siya magpaliwanag. Ang plantang ito ay isang parang recycling plant na nagmumula ang produkto. Ang raw mat ay coconut husk. Ang coconut husk galing po sa mga coconut farmers sa mga bundok ng Bundok Peninsula at ginagather natin yan at dinadala dito sa ating extracting plant. So, ibig sabihin marami kayong tagagawa nito. Nasa 36 kababaihan ang nag-handle na. Sa babae pala ang gumagawa nito. Sa barangay ito ang gumagawa po nito. Sila po ay nasa 300 po mahigit. Yan po ginagamit sa erosion na naglalandslide na bundok. Sa mga overhead lanes of highways. Mula po Dao hanggang Pampanga, dito nang galing lahat po yung mga nets. Maraming salamat po sa
sa mga impormasyon na binigay niyo sa amin. Kasi bakit dito may may railing? Sa ngayon po yan, wala. Pero pag naayos na po siya, nadadaan na. Ayun! May sarili akong ganyan ng high school. Papasok? Sa aming barangay. Papasok. Ito ang kotse ko noon. So yun nandito sa loob. Ito na, pagkano na yung dinudurog na ko yan, yan ang nag-abono na kinain ng bulate na pwedeng gamitin sa pataba sa mga halaman. Sa pambulaklak ng halaman, sa mga garden, piderin. Tapos kung makakakuha ka ng 50 kilo na uod, tapos yung mismong mga kaspa mabebenta din yun. So magandang negosyo dahil sa basura, tas nakakatulong pa kasi nga sa organic farming. At ito na, nandito kami ngayon sa Barangay Hingiwin, dito pa rin sa Padre Burgos. Kasama natin ngayon si Kapitana Louie Esmas. Kapitana, saan tayo pupunta? Sa Barangay Hingiwin Waterfalls po. Gaano po kalayo mula dun sa pinaka-highway hanggang dun sa pupuntahan natin, mga ilang oras? More or less ay 1,000 meters siguro po, more or less 1 hour lang. Yung pawis ko ho ba dito, madadagdagan? Madadagdagan po. Mas maganda ho siguro, Tara na! Lakarin na natin. Tingnan po natin at makita nyo ang kagandahan ng aming barangay. Sige po, sige po. Tara na po. Ano tulay? May kasamahan si Ano na naman? Sama-sama. Ay, baboy! Para hindi nahirap. Ipajek! Kaya nyo pa yan! Nagulas ka nila, nagulas ang bato, marunong. Stage 1! Ito na, ito yung stage 2. So meron tayong tester na sa tubig. Titingnan natin kung ano yung, kasi nasa grade, stage 2 tayo ngayon. So titingnan ko kung gaano ka Okay. So ang grade natin nasa 66 to 68. Ang isang mineral water ay nagko-compose sa mga 17. Tapos ang mga tubig na wasay nasa 120. So mas malinis to kumpara sa nawasa, sa mga galing sa mga galing sa magripo natin. Andito na ako sa sa stage 5. Ito na yung actually may dalawa pa eh. Hanggang stage 7 to eh. Pero ito na yung pinakadulo. Mga isa't kalahating oras pa papunta sa 6 tsaka sa 7. Tapos handa na rin yung mga kinakain doon. Kaya Napakasaya dito. One of the best sa top 3 sa buong Quezon. Talaga. Una, may white sand sila. Oo. Sa Burawan yun, di ba? Tapos ay mayroon silang 5 na falls. Di ba? Pagkain naman, Pagkain, yung kanilang, ano nga yung may... kaskas. Kaskas. Karaskas. Karaskas.
sarap nung karaskas. Dami Parang ko may- nakain kanina. Yung karaskas, yung crab. Sa pa. Tapos ay ano, alam mo ba si Mayora? Kasama-sama natin, nag-adventure din siya, ano? Eh, tsaka si Mayor, walang bodyguard. Oo, walang bodyguard. Bibili lang kung ano sa tindahan, di ba? Walang mga Walang tiga kasama. yun. Tapos, siyempre si Natita Dasher. Ayun. Sa Eh, siya tourism, yung buong staff komite, ng municipality. Kasi kaso tayo, hindi tayo, well organized sila. Well organized tayo. Yun ang masasabi. At yan na naman po ang aming adventure. Dito lang yan sa Pinoy! Ito ang tunay na adventure. Salamat, Padre Burgos! Woo! Cameraman ho namin nadali ng virgin, kaya ako ngayon ang second cameraman. Welcome po sa Padre